Magandang hapon. As I promise, i-share ko sa inyo ang journey ko on how I met my husband, my God's best. Kasi pinag-pray ko po yan. Well, nung naging born again Christian po ako, I was born again July 1st, 1990. So, i-count nyo na lang po kung ano, no? Kasi sabi ko 15 years ko pinag-pray, pero nung nag-born again ako, wala pa sa isip ko talaga kung gusto kong mag-asawa. Hindi. Ang iniisip ko lang is to conquer the world. Parang gano'n na. So, unang ginawa ng Lord sa akin is na binigyan niya po ako ng trabaho sa PLDT. Yan ang gift ko as a, when I accept the Lord Jesus Christ, everything came. And then, so nakatrabaho sa PLDT. And then after that, ako po ay nabigyan po ng Panginoon ng chances of going to the United States of America through prayer. Alam niyo po, mahirap po talaga kumuha ng visa. Lalo na pag halos 2.5 years, less than 2 years lang po ako sa PLDT. So, nangyari is, I really prayed. Parang, yung bago hindi ko pa masyado kilala ang Panginoon. Nagbabasa po akong Bible, attend Bible study. Yung urge mo to really know to know the Lord, andyan sa puso ko. So, nung one morning, ito testimony na to ng aking pagiging born again. Pero let's skip po. Nakapunta na po ako ng Amerika. So, nung nasa Amerika po ako, I met a lot of Christians. And then bigla na po nagkaroon ako ng sabi ko gusto mag-asawa. Gusto mag-asawa, pero gusto ko din magstay sa Amerika, no? Pero hindi. Gusto mag-asawa na magsiserve sa Lord. Ayun. So may na-meet akong guy, so although akala ko siya, hindi pala ganon ang journey bibigay ng Lord sa iyo kaagad, no? Kasi marami palang gagawin ang Lord sa akin. Kasi hindi pa po ako hindi pa ako on process pa yung ugali ko. Yung 'di ba sabi ko sa inyo, ako po ay isang binago ng Panginoon. Okay. So siyempre doon sa Bible study, well actually saan ba ako talaga nag-umpisa? Pero nung nasa PLDT ako, member ako ng PLDT Christian Fellowship. So nung meron po kami na invite na prophet. Taga ba si Prophet David? Yata, Singapore? Or Malaysia. So, basta nung nag-prayer kami talagang prophetic nga eh. Ang sabi sa akin, hindi ko alam kung si Prophet David or may isang pastor na nagsabi sa akin. Basta, sabi sa akin, be a Ruth in the vineyard of Boaz. Nalala ko, yung first time ako naging na born again, yan ang Book of Ruth ang aking unang narinig. Hindi po ako masyadong nagbabasa ng Bible nung araw. So, yung parang bumalik, parang may significance sa akin yung Book of Ruth nung So, hindi ko naiintindihan, be a Ruth in the vineyard of Boaz. So, binasa-basa ko yung Book of Ruth na paano nga, parang, paano kaya? So, ngayon, ganito yan. So, as a single, kasi tayo, we intend to, we wanted to be with someone. Okay? Kasi, sa Genesis 2 verse 18 says, di ba, sabi ng Lord, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. See? So, meron talaga naka-intend ang Panginoon sa atin kung nga si Adam, ginawa niya si Eve. So, ganun din po sa atin. Meron talaga po siyang nakalaan para sa atin. Yung nga lang kasi sa atin minsan, nagmamadali po tayo. Hindi niyo lang alam. Ang tanging bago pong lahat, nasa PLDT nga, just be a Ruth in the vineyard of Boaz, hindi ko naintindihan yun. Kasi bago pa po ako as a Christian. So, Psalms 37 verse 4 sabi, kanina sinabi ko nito sa live, delight yourself in the Lord,
and He will give you the desires of your heart. Hindi niya sinabi the desire. Kasi talaga nakalagay sa desires of your heart. So sabi ko nga, Lord, sabi ko, I want to find my God's best. That's where I started. And then naririnig ko yung mga kasamahan ko, like, hindi ko nababanggitin ang name nila. Yung isa kasi nagpe-pray. Sabi niya, Lord, nakakatawang prayer namin. Lord, pinagpe-pray ko po ang bigyan mo ko ng lalaking kagaya ni King David. Kung sinabi mo si King David, so kailangan alamin mo kung sino si King David. Diba si King David, yan po ang pangalawang hari na inanoint ng Panginoon, na naging, puwera lang ang kasalanan niya, nagkakasala din po siya. Yung security wise, dahil hari siya, syempre, kanya lahat yung ano. So, ibig sabihin nun, hanap ka na lalaking secured, financially, pati maturedly. Kasi, matindi po akong Bible study para sa mga singles. So, dapat kailangan matured ka spiritually, financially, alam mo actually, emotionally, ano pa yung isa? Physically, okay. Apat yan. Physically matured, dapat emotionally matured, ano pa yung isa? Ano sinabi ko kanina? Of course, financial mature and spiritually matured. Wala pa. Siguro physical, pwede. Kasi that time, pwede na ako mag-asawa. So, financially, maganda naman po ang trabaho ko. Tapos, hanggang sa natuto po akong mag-depend sa Lord kasi na-bankrupt din po ako. Pagdating sa emotion, kailangan po ako deal ng Lord dyan. At hindi lang spiritually. So, how can we be spiritually matured? So, we really have to come and attend Bible studies, discipleship, yung mga mga retreat, ganun. Tapos, yung lahat hanggang sa, nandun ako sa point na nasa Holy Spirit, na ako, yung ganun, no? So, let's go back. Talagang plinano ng Lord talaga. Wala sa Pilipinas ang aking God's best. Pupunta po ako na-fly na ako ng Panginoon sa Amerika. So, dito po ako talaga inano ng Lord. So, sabi ng Lord, una kasi matigas ang ulo ko. Gusto ko na makakilala. Para gusto ko na mag-asawa. Ayoko na magbayad ng working visa. Kasi na working visa po ako nung nag-stay sa Amerika. Dapat ibig sabihin na, legal po ako. Kahit na nag-tourist ako, tapos nag-working visa ako, nakahanap ako ng employer na mag-petition sa akin, so okay na. Gusto kong mag-asawa, gusto kong attend ako ng mga Christian dating. Kasi mga kaibigan ko, yung friend ko si Lolit, na-meet niya yung asawa niya sa dating app. So, tapos meron ako mga kaibigan na na-meet din nila sa Christian, dun sa Christian dating, parang ganon. Marami po ako nakilala. Na-meet ko po sila. Hindi lang ako type. Mga Kristiyano, tumitingin pa rin sila. Kasi nung time na yun, mataba na ako. Pero papapayat na ako noon kasi nawala na po yung aking depression. Yung sabi sa inyo, yung depression ko ay balloon to 190 pounds. So talagang tumaba ako. Kilala po ako sa PLDT nung napayat pa ako. So anyway, so nung nangyari po dyan, sabi ng Lord sa akin, wala sa online. Hindi kita hindi narinig ko yun sa Panginoon. No? Yung time na talagang nagdudwal ako sa Panginoon. Alam mo, sabi ng Lord, ako muna mahalin mo. Tapos ibibigay ko sa iyo. Matigas pa rin po ang ulo ko. Ang katigasan ng ulo ko hindi ako gayang si Sarah. Kasawa ni Abraham. Di ba sabi nga magkakaanak ka kasi bibigay ko sa iyo ang offspring na yung covenant sa una mong anak. Ang kaso nangyari, binigay po ni Sarah si Abraham sa maid servant yung So ano nangyari? Nagkaroon ng panganay na hindi yun. Sinabi na ng Lord, ang kulit-kulit mo, hindi yan ang meron talaga ako nakalaan. So, ganun po nangyari sa buhay ko.
So, nung time na yun, I'm still, yun na, dun ko na intindihan, be a Ruth in the vineyard of Boaz. Sabi ganon. So, so be the Ruth in the vineyard of Boaz, ibig sabihin po noon, naging active ako sa church namin. So, God gave me Word International Ministry. That's where na-pounder. Yung natutunan ko sa Bible. Tapos, napunta na kami sa mga prophetic, namin, sa prayer warrior, ganun na po kami. Pero alam mo, shout out ko talaga yung PLDT Christian Fellowship. Doon po ako natutong mag-worship. Minsan lang, nasa wala pa. Anyway. So, nangyari po, meron po ilang beses nagka-crash. Christians na po sila. Nasasaktan ako. Bakit, Lord, nasasaktan ako? Christian naman na to. So, talagang hindi. Sabi ng Lord, hindi pa yan. So, hindi pa yan. So, ngayon, natuto po ako na paano maging, paano ko magkaroon ng intimate relationship with the Lord. Intimate muna kami ng Lord. So, kaso nga, matigas pa rin yung ulo ko, panay date pa rin ako ng date, nasasaktan naman ako na nasasaktan. So, that time na meron na po, nandun na ako sa point na gusto ko hindi ko masinabing gusto ko pong, kailan ba yun? Sunday school teacher ko, naging Sunday school teacher, tapos, yun, active ako sa church, nagtuturo, ganon. Tapos, siyempre, God blesses me kahit na, despite of, tapos yun nga, nagkaroon po ako ng depression din, pangalawang depression ko, pero that time, depression ko na pangalawa is alam ko na, kasi tapos kasi God promises that He will never leave me nor forsake me. So ngayon ako po ay magpa-part 2, papasok na tayo sa, kasi yun yung, ngayon sinasabi ko, prophecy ko ngayon. So, mamaya, ipapart 2 ko na ngayon. Mag-stop ako ngayon sa aking part 1. So, makinig ko kayo. I-like, kahit na paano, i-like and subscribe nyo pa rin ito. Parang comics,